Sa isang lihim na laboratorio sa lungsod ng SWW, dinadala ng mga sundalo ng pasilidad ang isa sa pinakamahalagang teknolohikal nilang kagamitan sa loob ng mga pasilyo. Ang aparatong ito ay may kapangyarihang baguhin ang realidad. Ngunit habang nasa biyahe, bigla itong ninakaw, dahilan upang umalangaw-ngaw ang malakas na alarma sa buong pasilidad habang sinusubukan ng salarin na makatakas dala ang nasabing kagamitan. Agad na tumakas ang magnanakaw sa mga pasilyo ng laboratorio, gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban upang mapatulog at matalo ang bawat gwardyang humaharang sa kanya. Maya-maya, napalibutan siya ng mga gwardya, ngunit bago pa siya matamaan ng kanilang mga dekuryenteng baton, mabilis niyang naiwasan ang mga pag-atake. Dahil dito, ang mga gwardya mismo ang nagkatamaan at nakuryente ang sarili nilang mga kasamahan. Lahat ng ahente ay bumagsak dahil sa malalakas na kuryente, na nagbigay ng pagkakataon sa salarin na makatakas palabas at ikandado ang mga pintuan gamit ang isang padlock. Pagkatapos ng matagumpay na pagnanakaw, inalis ng tumatakas ang kanyang disguise at ibinunyag ang tunay niyang pagkatao. Siya pala si Missy Martin, ang #1 fan ni Henry Danger, na may malaking pangarap na maging isang superhero. Sa tulong ng reality manipulator, inihanda ng dalaga ang kanyang mga hacker computer upang i-configure ang aparato at maibalik si Henry Danger. Ilang taon na ang nakalipas, nakaranas si Henry ng napakaraming pakikipagsapalaran kasama ang dakilang superhero na si Captain Man. Magkasama nilang pinanatiling ligtas ang lungsod ng SWW. Sa kanilang mga misyon, nakasama rin nila ang tanyag na henyong si Schwartz. Pati na rin ang matatalik na kaibigan ni Henry na sina Jasper at Charlotte. Dahil sa labis na pananabik na maging bahagi ng kanilang grupo, mas lalo pang nagsanay si Jasper hanggang sa tuluyan niyang natutunan ang sining ng pakikipaglaban habang natutulog. Kalaunan, naging bahagi rin ng kanilang koponan si Piper, ang nakababatang kapatid ni Henry. Dahil dito, kumpleto na ang grupo ng mga superhero ng SW. Isang gabi, nang magkaroon ng napakalaking sakuna, nagpasya si Henry na isakripisyo ang sarili para sa kanyang lungsod sa pamamagitan ng pagpapalipad ng isang sumasabog na airship patungo sa kabundukan upang walang sibilyang madamay. Sa sandaling iyon, natuklasan niyang dahil sa radioactive substance na naipasok sa kanyang katawan, nagkaroon siya ng kakayahang lumikha ng protective fields. Dahil dito, nakaligtas siya sa napakalakas na pagsabog ng walang anumang pinsala. Mula noong gabing iyon, mabilis na kumalat ang balita, at naniwala ang buong populasyon na namatay ang superhero sa naturang trahedya. Pagkalipas ng ilang taon, naglalakad si Jasper sa mga lansangan ng lungsod ng dystopia kasama si Detective Jones, na nagtatanong kung nasaan na si Henry. Hindi nagtagal, dumating sina Piper at siya upang bisitahin ang mga superhero. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Jasper na may nalalapit na komprontasyon sa lugar kung saan isang fuel truck ang sasalakayan ng nilalang na kilala bilang Blackout. Ipinaliwanag niya na upang tuluyang mawalan ng ilaw ang dystopia, balak ng kontrabida na sirain ang lahat ng pinagkukunan ng enerhiya ng lungsod. Samantala, dumating si Henry sa isang conference kasama ang ilang mamamahayag. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagsimulang mawala ng kuryente ang buong lungsod, kundi at napapalapit na si Blackout. Dahil dito, agad na isinuot ni Jasper ang kanyang instant sleep blindfold, habang ginamit naman ni siya ang isa sa mga street security camera upang makagawa ng isang X-ray vision device. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang cargo truck sa lugar. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, lumitaw si Blackout mula sa makapal na hamog at marahas na itinapon ang driver ng sasakyan. Mabilis na nagpakita ng kanyang pisikal na anyo ang kontrabida, na nagbigay ng pagkakataon kay Jasper upang salakayan ang halimaw at sipain ito ng malakas. Kasabay nito, dumating si Henry sa pinangyarihan ng labanan. Pagkakita pa lamang sa kanyang matagal ng kaaway na si Blackout, agad siyang sinalakay nito. Sa kabila ng napakabilis na galaw ng kontrabida, nagawa pa ring makaiwas ni Henry sa mga pag-atake. Dahil dito, nasunggaban niya ang kalaban at malakas itong ibinato sa bintana ng isa sa mga tindahan. Matapos mapatulala ang kontrabida, nagsimulang magpalakpakan ang mga taong nakapaligid. Nang muling magsama-sama ang mga superhero, bumalik sila sa lugar ng labanan. Galit na galit si Blackout sa mga natamong suntok kaya muli niyang sinalakay si Henry at malakas itong ibinagsak sa lupa. Pagkatayo ni Henry, naghanda siyang tapusin ang laban. Ngunit bago pa siya muling matamaan ng isa pang malakas na suntok ng halimaw, agad niyang nilikha ang kanyang radioactive shield. Nakulong nito ang mga braso ng nilalang,
ngunit nagawa pa rin siyang ihagis ng halimaw patungo sa sarili niyang gusali. Sa pagtatapos ng labanan, bumalik ang supply ng kuryente sa buong lungsod. Umuwi si Henry sa gusali ng kanilang ahensya, ngunit laking gulat niya nang makita niyang halos wasak na ang buong lugar dahil sa ginawa ni Blackout. Habang naglalakad siya sa loob ng gusali at sinusubukang unawain ang nangyari, bigla siyang inatake ng nilalang. Malakas siyang inihagis palabas ng bintana, dahilan upang mahulog siya mula sa daan-daang metro ang taas. Samantala, natapos na ni Missy ang pagse-set up ng reality manipulator. Nang i-activate niya ang aparato, isang napakalakas na kidlat ang tumama sa kanyang silid. Dahil dito, lahat ng guhit sa kanyang notebook ay nakakonekta sa aparato. Kasunod nito, nagsimulang mabuo ang isang portal sa paligid ng dalaga. Ilang sandali lang ang lumipas, bumagsak si Henry sa harapan niya, suot ang parehong uniformeng iginuhit niya sa kanyang notebook. Nagulat si Henry at sinubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Missy na nasa Newtown na siya at naibalik siya roon gamit ang reality manipulator. Pagkarinig nito, sinabi ni Henry na hindi naman talaga siya namatay. Umalis lamang siya papunta sa ibang lugar upang simulan ang panibagong buhay bilang isang independent superhero. Nang mapagtanto ni Missy na isinugol niya ang kanyang buhay para sa wala, labis siyang nadismaya at nagalit. Ipinaliwanag niya na ang Newtown ay tuluyan ng nawawalan ng kontrol dahil patuloy na tumataas ang krimen sa lugar. Sinabi rin ni Missy na gusto niyang tulungan si Henry at ibinalik niya ito upang magkasama silang labanan ang krimen bilang isang tunay na superhero duo. Sa kabila nito, tumanggi si Henry sa alok. Sinabi niyang kailangan niyang makabalik sa dystopia sa lalong madaling panahon. Nawalan ng pag-asa si Missy at nagsimulang ihanda ang aparato upang baligtarin ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig silang dalawa ng sigaw ng isang babaeng inaatake ng isang napakalaking kriminal. Nag-aaway sa nangyayari, sumilip si Missy sa bintana at doon niya napagtanto na ang umaatake ay si Coach Craig, isa sa mga karakter na siya mismo ang gumawa sa kanyang mga kwento. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Missy na maaaring naging totoo ang lahat ng nilalaman ng kanyang notebook, kaya agad niyang nakiusap kay Henry na tulungan ang babae. Dahil sa walang tigil na pakiusap ng dalaga, napilitan si Henry na harapin ang higanteng lalaki. Ngunit paglapit pa lamang niya, napansin niyang hindi na gumagana ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Dahil dito, paulit-ulit siyang tinamaan ng malalakas na suntok ng kanyang kalaban. Ipinaliwanag ni Missy na hindi niya alam ang tungkol sa radioactive powers ni Henry. Dahil dito, nang mabuo niya ang bagong realidad, naging isang ordinaryong tao na lamang muli ang superhero. Sinabi ng dalaga na kaya niya itong tulungan sa mga susunod nilang laban upang madali nilang matalo ang kanilang mga kalaban. Ngunit tumanggi si Henry na humingi ng tulong. Dahil dito, muli siyang inatake ni Coach Craig at pinilit siyang gumawa ng libo-libong push-up sa sahig bilang parusa. Pagsapit ng gabi, patuloy pa ring ginagawa ni Henry ang mga ehersisyo kahit labag sa kanyang kalooban. Samantala, ibinunyag ni Missy na may isa pang kontrabidang siya mismo ang lumikha na maaaring malapit nang dumating. Ipinaliwanag niya na minsan siyang nagsulat ng kwento tungkol sa isang electric vampire. At kung hindi agad makakaalis si Henry sa lugar na iyon, baka tuluyan silang mapatay ng kanilang mga sariling kalaban. Habang nakatingin siya sa dalaga, napansin ni Henry na ang nilalang ay may mukhang halos kapareho ng kanyang kapatid na si Piper. Bago pa sila maatake, agad na ini-activate ni Missy ang reality manipulator, kaya ligtas silang nakatakas. Ang hindi nila alam, napakabilis ng vampire at nagawa nitong nakawin ang pulang kristal mula sa aparato bago pa sila tuluyang makatakas. Dahil dito, hindi gumana ng maayos ang device at sa halip ay napunta sila sa loob ng isang nightclub na may engranding kasiyahan. Sa sandaling iyon, napansin ni Henry na naroon din ang kanyang kapatid. Labis siyang nabahala nang mapagtanto niyang wala na si Piper sa dystopia. Habang tinatanong niya si Missy, sinuri ni Henry ang aparato at natuklasang nakablock ang story mode nito. Dahil dito, tuluyan silang natrap sa realidad na nilikha ni Missy. Ipinaliwanag din ng dalaga na binago niya ang takbo ng kwento. Sa bagong realidad na ito, si Henry ay isa na lamang assistant ni Jasper. Parang hindi pa sapat ang kanyang pagkadismaya, napansin pa ni Henry na mas makapangyarihan ngayon si Jasper kaysa sa kanya. Kaya na nitong lumipad at mayroon itong mga kakayahang higit pa sa dati. Galit na galit sa lahat ng kanyang nasasaksihan, nagpa siya si Henry na umalis. Ngunit pinigilan siya ni Piper, na agad namang tinawag si Frankini upang subukang pasayahin ang kanyang kapatid. Sa paghahanap ng paraan upang makaalis sa sitwasyon, sinabi ni Henry na kailangan nilang hanapin si siya upang ma-reprogram nito ang device at maibalik silang lahat sa totoong mundo. Agad na nilipad ni Henry ang buong nightclub hanggang sa makita niya si siya, na ngayon pala ay isa na sa mga empleyado ng lugar. Matapos ang matinding pangungumbinsi, pumayag si siya at sinimulang suriin ang reality manipulator. Bigla namang
umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na sipol sa buong nightclub. Ipinaliwanag ni Missy na nagsulat siya noon ng kwento kung saan lilitaw si Coach Craig sa gitna ng isang nightclub. Naiinis sa ingay na nilikha ng higanteng lalaki, pinagalitan siya ni Frankini. Ngunit bilang kaparusahan, napilitan siyang gumawa ng daan-daang push-up sa gitna mismo ng entablado. Nang makita ni Jasper ang kontrabida, agad niya itong hinarangan. Samantala, sinubukan ni Missy na kumbansihin si Henry na isuot ang kanyang combat suit upang matulungan si Jasper sa pakikipaglaban kay Coach Craig. Ilang segundo lamang ang lumipas, nagbago ang kasuotan ni Henry at naging superhero suit ito. Ngunit sa halip na maging kahanga-hanga, nabigyan siya ng titulong Captain Lollipop. Pagkakita niya sa kanyang sandata, tuluyan siyang nadismaya dahil isa lamang pala itong napakalaking lollipop. Tumakbo pa rin si Henry upang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit bago pa niya matanggal ang malaking bigote sa mukha ni Jasper, sinalubong siya ni Coach Craig. Sinubukan ni Henry na hampasin ang kalaban gamit ang kanyang lollipop, ngunit sa unang atake pa lamang ay nabasag na agad ang higanteng candy. Pagkatapos nito, paulit-ulit siyang inihagis ni Craig at ginamit pa ang mga piraso ng sirang lollipop upang paulit-ulit siyang hampasin sa ulo. Bago pa tuluyang mapatay si Henry, mabilis na tumakbo si Jasper at sinipa si Coach Craig ng napakalakas, dahilan upang lumipad ito palayo kay Henry. Upang tuluyan itong tapusin, ibinagsak ni Jasper ang kontrabida sa ibabaw ng isa sa mga mesa sa silid. Pagkatapos ay sinipa niya ang mesa, dahilan upang matunaw si Coach Craig at tuluyan na itong matalo. Sukang-suka na si Henry sa lahat ng kaguluhang idinulot ni Missy kaya nagpasya na siyang sumuko at umalis. Habang nag-uusap sila, dumating si Sha at sinabi na kapag nabawi nila ang pulang kristal ng reality manipulator, makakabalik na sila sa totoong mundo. Hindi nagtagal, dumating si Frankini at ibinalitang magsisimula na ang pinakamalaki niyang palabas. Inutusan niya ang lahat na pumunta sa ballroom. Ngunit sinabi ni Henry na abala sila. Ayaw namang maghintay ni Frankini at sinabi niyang itapon na lamang ang kakaibang aparatong iyon na lagi nilang pinag-uusapan. Sinubukan ni Frankini na agawin ang device. Habang pinipigilan siya ni Henry, aksidenteng napindot ang teleportation function ng aparato. Sa isang iglap, naipadala ang tatlo sa ibang universo, habang naiwan si Sha at bumalik na lamang sa kanyang trabaho na parang walang nangyari. Pagkatapos ng teleportation, napunta sila sa loob ng isang cartoon world kung saan masaya silang lumilipad sa makukulay na kalangitan habang nakasakay kay Frankini. Mabilis na pinindot muli ni Missy ang button ng device, dahilan upang mailalagay sila sa isa na namang universo ni Henry. Paglingon nila sa paligid, napagtanto nilang nasa bahay na sila ni Missy sa Newtown. Agad na inutusan ni Frankini si Missy na pindutin muli ang button upang makabalik siya sa kanyang nightclub. Ngunit sinabi ng dalaga na delikado iyon. Ipinaliwanag niyang maaari silang mapunta sa isa na namang kwentong isinulat niya, at baka mas mapanganib pa iyon kaysa sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Dahil dito, napilitan si Frankini na maghintay hanggang sa muling gumana ng maayos ang device. Ilang sandali pa, biglang dumating si Coach Craig kasama ang vampire na si Piper. Ipinaliwanag ni Missy na ilang beses na niyang isinulat ang mga kontrabidang ito sa kanyang mga kwento, at sa pagkakataong ito ay naroon sila upang hulihin ang kanyang nakababatang kapatid. Upang pakalmeyan ang sitwasyon, sinubukan ni Henry na kausapin si Piper. Ngunit bago pa maatake ng vampire ang kanyang kaibigan, biglang sumulpat si Frankini at inagaw ang atensyon ng babae sa pamamagitan ng walang tigil na pagbibigay ng papuri. Sinamantala ng mga superhero ang pagkakataon at mabilis na tumakbo papunta sa isang trailer upang makapagtago. Bigla namang kinagat ni Piper si Frankini. Labis siyang natakot, ngunit bago pa siya makatakas, nagsimula na ang kanyang pagbabago at unti-unti siyang naging isang vampire. Bago pa nila maisip kung paano makakatakas, biglang dumating si Coach Craig. Binunot niya ang pinto ng sasakyan at malakas na inihagis ang dalawa papunta sa mga vampire. Naging interesado si Piper sa gamit ng aparato kaya inutusan niya si Missy na ibigay ang reality manipulator. Ngunit mabilis na nakaisip si Henry. Agad niyang pinindot ang button ng device at muli silang nakatakas. Pagkatapos ng panibagong teleportation, napunta sila sa gitna ng isang apokaliptik na mundo kung saan wasak na ang buong planeta at lahat ay desperadong lumalaban upang mabuhay. Biglang may batong inihagis patungo kay Henry. Ngunit bago pa siya matamaan, biglang dumating si Jasper at hinarangan ang sarili upang saluhin ang tumatamang bato. Pagkatayo niya, sinabi ni Jasper na papalapit na
niya ang mga kalaban at inutusan ang dalawa na sumama sa kanya sa tuktok ng kanilang pader. Ipinaliwanag ni Missy na ito ang panahon ng Syrup War, kung saan ang mga nakaligtas sa isang nuclear apocalypse ay naghahanap ng mga natitirang bakas ng sibilisasyon ng tao. Maya-maya, dumating ang isang grupo ng mga sundalo na nakasakay sa kanilang mga alipin, na ginagamit nila na parang mga tunay na kabayo. Galit na galit ang mga kalalakihan at inutusan ang mga nakaligtas na isuko ang kanilang tangke ng syrup. Ngunit mariing tumanggi si Jasper at sinabing hinding-hindi iyon mangyayari, dahilan upang lalo pang magalit ang mga mananakop. Nang mapagtanto ni na Henry at Missy na mas mapanganib ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila, ipinaliwanag nila ang lahat kay Jasper, na halatang litong-lito sa kanilang kwento. Sa kabila nito, sinabi ni Jasper na tutulungan niya silang hanapin si siya. Ngunit bago iyon, kailangan muna nilang talunin ang mga baliw na mananakop. Habang naghahanap sila ng paraan upang makakuha ng oras, sinabi ni Missy na mayroon siyang medyo kaina-hinalang plano, ngunit kumpiyansa siyang gagana ito. Makalipas ang ilang sandali, abala ang mga sundalo sa paghahanda ng kanilang mga pancake sa harap ng kampo nang mapansin nilang unti-unti nang bumubukas ang malaking tarangkahan. Agad na sumugod papasok ang grupo ng mga mananakop at nagsimula ng hanapin ang mga taong nakatira roon. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumalon sina Henry at Jasper mula sa ilalim ng mga dahon at nagpakita sa harapan ng mga sundalo. Isa-isa nilang tinamaan ang mga ito sa pinakasensitibong bahagi ng katawan. Habang abala ang lahat sa sakit na nararamdaman, ginamit ni Missy ang hose ng syrup at pinakawalan ang napakalakas na bug zone nito, dahilan upang matunaw at mapalayo ang lahat ng mga sundalo. Ngayong ligtas na sila, hinintay ng mga nakaligtas ang pagdating ng transporter. Pagkaraan ng ilang oras, isang malaking truck ang dumating sa kampo. Habang papalapit ito, laking tuwa ni Henry nang mapagtanto niyang si siya pala ang nagmamaneho. Labis siyang natuwa na muli niyang nakasama ang kanyang kaibigan. Kalaunan, nagsama-sama ang grupo upang suriin ang teknolohikal na aparato. Ipinaliwanag ng siyentipiko na dahil nanakaw ang pulang kristal, automatikong nalock ang device sa story mode. Sa sandaling iyon, sinabi ni Missy na nakita niya ang pulang kristal na nakakabit sa kwintas ni Piper. Dahil dito, labis siyang nalungkot nang mapagtanto ang lahat ng problemang naidulot niya sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Upang pagaanan ang loob ng dalaga, sinabi ni Henry na nauunawaan niya kung bakit siya humingi ng tulong. Tiniyak din niyang ililigtas nila ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni siya na ang kailangan lamang nilang gawin ay mabawi ang pulang kristal. Kapag nagawa nila iyon, makakabalik na sila sa totoong mundo at mapipigilan si Piper sa pagbuo ng hukbo ng mga vampire na sumakop sa tunay na mundo. Nang handa na ang lahat, muling inactivate ng grupo ang device. Matapos muling dumaan sa Cartoon World, nakabalik sila sa Newtown, kung saan nadatnan nila ang grupo ng mga kontrabida. Pagdating nila, nakita nilang bihag ni Piper ang nakababatang kapatid ni Missy habang suot pa rin ito ang kwintas na may pulang kristal. Agad na naghanda ang grupo upang harapin ang kanilang mga kalaban. Bago pa sila makapagsimula, inutusan ng babaeng vampire ang kanyang mga kasamahan na salakayan ang mga superhero, habang siya naman ay pumasok sa bahay kasama ang batang babae. Mabilis na ginamit ni Coach Craig ang kanyang sipol upang pahinain ang buong grupo, pagkatapos ay sinipa niya si Henry ng napakalakas at tumilapon ito sa malayo. Samantala, nagtago si siya upang maprotektahan ang device, habang mabilis namang tumakbo si Missy papasok ng bahay upang iligtas ang kanyang kapatid. Nang mapansing mag-isa lamang na pumasok si Missy, inutusan ni Jasper si Henry na habulin ito at iligtas ang dalaga. Sinabi niyang siya na ang bahala sa mga kontrabida upang makabili ng oras. Kasabay nito, kumuha siya ng matulis na tulus na kahoy mula sa bakod at sinubukang patayin ang vampire. Tinangka niyang saksakin si Frankini, ngunit nakawala ito sa kanyang pagkakahawak, dahilan upang muntik nang matamaan si Coach Craig ng tulos. Hindi nagtagal, muli niyang sinubukang saksakin ang kanyang kalaban, ngunit agad siyang sinipal ni Coach Craig at ginamitan ng sipol upang pansamantalang mawalan ng malay. Samantala, sa loob ng bahay ay nakasama ni Henry si Missy. Nang makita nila si Piper na bumababa sa hagdan, agad na tumakbo ang dalaga papunta rito. Ngunit isang malakas na hampas lamang ang kailangan ni Piper upang palipadan si Missy. Galit na galit si Henry kaya agad niyang sinalakay ang babaeng vampire. Ngunit napakadali lamang para kay Piper na iwasan ang lahat ng kanyang mga suntok habang ginagamit ang kanyang ulap ng mga paniki upang mag-teleport sa iba't ibang direksyon. Habang sinusubukan niyang sorpresahin si Henry, biglang lumitaw si Piper sa likuran niya. Ngunit mabilis na nasunggaban ni Henry ang kanyang braso at idiniin ito sa isang lampshade, dahilan upang makurayante ng matindi ang babae.
Dahil dito, kumalat din ang kuryente sa katawan ni Henry. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakatayo pa rin si Piper. Muli siyang sinalakay ng babaeng vampire at malakas na pinalipad. Nagbanggaan sina Henry at Piper sa napakaraming pader habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, dahilan upang manghina ng husto ang superhero. Bago pa tuluyang mapatay si Henry, biglang dumating si Missy. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon upang hamarang kay Piper, ngunit kinagat ng vampire ang kanyang braso gamit ang matutulis nitong pangil. Sinipa ni Henry ang kanyang kalaban palayo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sugatang braso ni Missy at nagtatakang tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Masayang ibinunyag ni Missy na nakuha na niya ang pulang kristal. Agad niyang iniutos kay Henry na bumalik na sa kanilang mundo bago pa siya tuluyang mapatay ni Piper. Wasak ang puso ni Henry habang dahan-dahan siyang lumalayo at walang magawang panoorin si Missy na unti-unting nagiging isang vampire. Sa labas ng bahay ay naangat ni Jasper ang sipol ni Coach Craig. Sinubukan niyang sipain si Frankie bago siya muling mapahinto ng malakas na tunog ng sipol ni Coach Craig. Muli na namang napansin ni siya na malapit nang matalo ang kanyang kasamahan. Kaya agad siyang tumakbo papunta kay Coach Craig at ginamit ang kanyang earplugs upang mapatomba ang higante at tuluyang masira ang sipol nito. Kasabay nito, mabilis na sinunggaban ni Jasper si Frankie upang pigilan ito sa paggalaw. Pagkatapos ay inutusan niya si siya na ihanda na ang device upang makaalis sila. Biglang bumalik si Henry sa kalsada at inihagis ang pulang kristal papunta kay siya. Mabuti na lamang at nasalo ito ng siyentipiko bago pa maagaw ni Piper. Sinabi ni siya na kailangan pa niyang i-configure ang teleportation ng device. Nakiusap siya kina Henry at Jasper na bumili muna ng oras habang inaayos niya ang aparato. Agad na ipinagtanggol ng dalawa si siya. Ngunit nang makita ni Henry si Missy na ganap ng naging isang vampire, lalo siyang nasaktan. Mabilis niyang itinulak palayo ang kanyang kaibigan, habang sinunggaban naman ni Jasper si Piper upang ilayo ito sa labanan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Henry na paulit-ulit na suntukin si Coach Craig. Pagkatapos, ginamit ni Henry ang kapa ni Missy upang lituhin ito. Matapos niyang mapatomba sina Coach Craig at Frankie, pinili niyang pigilan si Missy sa pamamagitan ng pagdiin dito sa lupa. Paulit-ulit namang ibinangga ni Jasper ang katawan ni Piper sa mga bakod sa paligid hanggang sa masira ang mga ito. Lalo namang nagalit si Piper at agad niyang tinawag ang kanyang hukbo ng mga vampire. Nang mapagtanto nilang napapalibutan na sila ng kanilang mga kalaban, patuloy na pinigilan ni Henry si Missy habang paulit-ulit niyang sinasabihan si siya na bilasan ang pag-aayos ng device. Upang maprotektahan ang kanyang matalik na kaibigan, humarap si Jasper sa buong hukbo ng mga kalaban at naghanda itong labanan silang lahat ng sabay-sabay. Sa mismong sandaling iyon, matagumpay na inactivate ni siya ang reality manipulator. Dahil dito, ang lahat ng naroon ay naibalik sa kani-kanilang mga mundo. Pagbalik ni Missy sa kanyang bahay, labis siyang nakahinga ng maluwag. Nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid, hindi niya napigilan ang emosyon at mahigpit niya itong niyakap. Samantala, sa nightclub ay tuwang-tuwa si Frankie nang mapagtanto niyang nakabalik na siya. Para bang walang nangyari, agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang susunod na palabas. Sa dystopia naman, bumagsak si Henry sa gitna ng lawa ng lungsod. Matapos siyang makaahon, nagtungo siya sa isang coffee shop kung saan nadatnan niyang mag-isang nakaupo si Jasper. Lumapit si Henry sa kanyang kaibigan at humingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan nito dahil sa kanya sa nakalipas na mga taon. Sinabi rin niya na kailangan na niyang umalis sa lungsod dahil naniniwala siyang mayroon ng bagong superhero na magpoprotekta sa mga mamamayan ng dystopia. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang mawalan ng kuryente ang lungsod. Sinabi ni Jasper na mayroon pa silang isang huling bagay na dapat ayusin. Agad na tumakbo ang dalawa patungo sa sentro ng lungsod, kung saan nadatnan nila si Blackout. Bago pa sila maatake ng kontrabida, agad na nilikha ni Henry ang kanyang radioactive shield. Mabilis na pinalibutan ni Jasper si Blackout. Magkasabay na inulan ng suntok at sipa ng dalawang superhero ang halimaw hanggang sa madali nila itong tuluyang matalo. Pagkatapos ng laban, nagsimulang magpalakpakan ang lahat ng taong naroon. Labis na natuwa si Henry nang mapagtanto niyang sa wakas ay mayroon na siyang mga tunay na tagahanga. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na bumisita sa isang lugar. Habang naroon sila, mabilis na pinabagsak ni Henry ang mga magnanakaw na nagtatangkang mang-hold up. Sa huli, inimbitahan ng mga superhero ang kanilang bagong kasamahan sa panibagong misyon. Ginamit ni Henry Danger ang kanyang pinakabagong kakayahang lumipad at isinama ang kanyang mga kaibigan sa panibago na namang pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang panahon, sina Missy at ang kanyang kapareha ay lihim na nakapasok sa isang gusali ng kanilang mga kalaban. Doon ay nakita nila ang ilang drone na isa-isang winawasak ng isang misteryosong tao. Habang papalapit sila, laking gulat ni Henry nang mapagtanto niyang walang iba iyon kundi si Captain Man. Sinabi ni Captain Man na muli
niyang kailangan ang tulong ng dati niyang apprentice. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, YT Mart Gamer, Joki Madamo, Jose Solo, Jun Ira Sangko, Aladdin Motolab, Adeng Mike Olete, Hyper Sotria from Tao Gama Phi Olongapo Chapter, Alvin from Antipolo, Meres Grande from Puerto Princess City Palawan, Regian Becodo from Singapore Region, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.